Tahimik kang nanalangin, pilit mong inuunawa ang katahimikan niya, at tinatanong mo ang langit kung may halaga ka pa ba sa puso niya. Ngunit ngayong sandali, ipinadadala ng mga anghel ang mensaheng ito, at hindi ito dumating sa iyo ng walang dahilan. Higit pa sa iniisip mo, may mga damdaming inililihim, at may mga panalangin hindi mo naririnig ngunit binibigkas niya para sa iyo. Na ng katahimikan, may tinig na hindi mo man marinig, pero pinaparamdam sa iyo ngayon ng langit. Anak, ang iniisip niya tungkol sa iyo ay higit pa sa mga naiisip mo tungkol sa sarili mo. Kaya pakiusap, pakinggan mo ang mensaheng ito hanggang sa huli. Huwag kang bibitiw sa gitna, sapagkat sa bawat salita, may pagpapalang inilaan para sa iyo. At kung nadarama mo ang mensahe, isang simpleng like at pag-subscribe sa kanal na ito ay makatutulong para maabot pa ng liwanag na ito ang iba pang tulad mo. Maraming beses mo nang inakala na wala ka na sa puso niya. Marahil nasaktan ka na o napagod sa paghihintay. Ngunit ang mga anghel ay dumating ngayon upang ibulong sa iyo ang isang katotohanang hindi mo inaasahan. May mga sandaling ikaw lamang ang laman ng puso't isip niya. Habang iniisip mong limutin na siya naman ay humihingi ng tulong sa langit na gabayan ka, ingatan ka, at ipadama sa iyong hindi pa tapos ang koneksyon ninyong dalawa. Ang bawat buntong hininga mo ay umaabot sa kanya, at ang mga mata mong luhaan ay sinasalamin din ng kanyang kalungkutan. Hindi mo alam, ngunit bawat tagpo ng alaala mo sa kanya ay sinasariwa rin niya. Sa bawat lugar na dinaanan ninyo, sa bawat tawanan, sa bawat katahimikan, dala-dala niya ang bakas mo. Tahimik kang nanalangin, pilit mong inuunawa ang katahimikan niya, at tinatanong mo ang langit kung may halaga ka pa ba sa puso niya. Ngunit ngayong sandali, ipinadadala ng mga anghel ang mensaheng ito, at hindi ito dumating sa iyo ng walang dahilan. Higit pa sa iniisip mo, may mga damdaming inililihim, at may mga panalangin hindi mo naririnig ngunit binibigkas niya para sa iyo. Sa gitna ng katahimikan, may tinig na hindi mo man marinig, pero pinaparamdam sa iyo ngayon ng langit. Anak, ang iniisip niya tungkol sa iyo ay higit pa sa mga naiisip mo tungkol sa sarili mo. Kaya pakiusap, pakinggan mo ang mensaheng ito hanggang sa huli. Huwag kang bibitiw sa gitna, sapagkat sa bawat salita, may pagpapalang inilaan para sa iyo. At kung nadarama mo ang mensahe, isang simpleng like at pag-subscribe sa kanal na ito ay makatutulong para maabot pa ng liwanag na ito ang iba pang tulad mo. Maraming beses mo nang inakala na wala ka na sa puso niya. Marahil nasaktan ka na o napagod sa paghihintay. Ngunit ang mga anghel ay dumating ngayon upang ibulong sa iyo ang isang katotohanang hindi mo inaasahan. May mga sandaling ikaw lamang ang laman ng puso't isip niya. Habang iniisip mong limutin na siya naman ay humihingi ng tulong sa langit na gabayan ka, ingatan ka, at ipadama sa iyong hindi pa tapos ang koneksyon ninyong dalawa. Ang bawat buntong hininga mo ay umaabot sa kanya, at ang mga mata mong luhaan ay sinasalamin din ng kanyang kalungkutan. Hindi mo alam, ngunit bawat tagpo ng alaala mo sa kanya ay sinasariwa rin niya. Sa bawat lugar na dinaanan ninyo, sa bawat tawanan, sa bawat katahimikan, dala-dala niya ang bakas mo. At sa tuwing iniisip mong tapusin na ang lahat, iyon din ang sandaling pinipigilan niya ang sarili niyang hanapin ka muli. Ipinapahayag ng mga anghel na may mga panalangin siyang ikaw lamang ang laman. Hindi niya ito sinasabi sa iba. Hindi niya ito ipinapakita. Ngunit sa tuwing kinakausap niya ang Diyos, pangalan mo ang kanyang sinasambit. Ikaw ang lihim niyang panalangin. Ang akala mong wala ng halaga, sa mata ng langit, iyon ang dahilan kung bakit patuloy siyang binibigyan ng pag-asa. Ang damdaming akala mo'y naglaho na, ay unti-unting binubuo muli sa ilalim ng basbas ng Diyos. Ikaw ang iniisip niya sa mga oras ng pag-iisa. Ikaw ang hinahanap niya sa gitna ng katahimikan. Ikaw ang laman ng puso niyang pagod at sugatan. Ngunit umaasa pa rin. Hindi mo man alam. Ngunit may mga luha siyang inilaan para sa'yo. Ang langit ay saksi kung paanong ginugulo ng alaala mo ang gabi niya.
At sa mga panahong inaakala mong lumimot na siya, ay doon mas matindi ang pagnanais niyang balikan ang lahat. Ngunit pinipigilan siya ng takot, ng kahapon, at ng sariling kahinaan. Ngunit ngayon, ipinadala kami ng langit upang ihatid sa iyo ang mensahe. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi ito katang-isip. Ito ay pahayag mula sa langit na higit pa ang iniisip niya sa iyo kaysa sa mga iniisip mo ngayon. At kahit hindi mo makita, ang kanyang kaluluwa ay dumarating sa pintuan ng puso mo gabi-gabi. Pinipilit niyang itago ang nadarama, ngunit ang mga anghel ay hindi nadadala sa pagtatago. Nakikita nila ang katotohanang pilit niyang ikinukubli. At ngayon, inihahayag ito sa iyo ng may kabanalan at biyaya. Hindi mo kailangang hanapin siya dahil ang panalangin niya ay palaging nakaabot sa iyo. Ang puso niyang pagod ay patuloy na isinasamo sa Diyos na sana'y maging maayos ka, masaya ka, ligtas ka. Hindi mo man maramdaman, pero sa bawat hinga niya, ikaw ang nasa dulo ng panalangin. Kung tatanungin mo kung bakit hindi siya nagpaparamdam, tandaan mo ito. May mga damdaming kailangang patatagin muna ng langit. May mga puso na kailangang pagalingin muna ng Diyos bago ito muling magmahal. At ikaw ang nais niyang suyuin sa tamang panahon. Marahil ito ang dahilan kung bakit ngayon mo naririnig ang mensaheng ito. Dahil kailangang malaman mo na hindi totoo ang iniisip mong wala ka na sa puso niya. Sa katunayan, ikaw pa rin ang laman ng kanyang isip at iyon ay higit pa sa kaya mong sukatin. Huwag mong sukuan ang sarili mong halaga. Ang langit mismo ang nagsabing, mahalaga ka pa rin sa kanya. At sa mga oras na nag-aalangan ka sa nararamdaman mo, tandaan mong ang langit ay hindi nagkakamali sa pagbibigay ng sinyales. Ikaw ay hindi nakakalimutan. Ang pangalan mo ay nakaukit sa mga dasal na paulit-ulit niyang at kahit binibigkas. pilit niyang ipinapakita na ayos siya, ang puso niya ay tila laging may kulang. At iyon ay ikaw. Kung kaya't pinipilit ng langit na iparamdam sa iyo ngayon ang mensahe na dapat mong marinig. Ang iniisip niya tungkol sa iyo ay mas malalim, mas totoo, at mas dalisay kaysa sa mga duda mo sa sarili. Hindi ka ilusyon. Isa kang biyayang hindi niya matanggap ng buo. Ngunit dahil sa sa oras mga na hadlang tama ng ang panahon. lahat. Sa oras na ang langit ay magsabing handa na kayong muli, ikaw pa rin ang nais niyang balikan. Ikaw pa rin ang iniisip niyang tahanan. At habang hinihintay ang tamang panahon, dalangin niya ang kapayapaan mo. Dahil hindi siya kailanman tumigil sa pag-iisip sa'yo. Hindi siya kailanman tumigil sa pag-asa na balang araw. Tatahakin ninyong muli ang landas na minsang iniwan. At kahit ngayon, sa kanyang katahimikan, ang mga anghel ay nakikinig sa pintig ng puso niyang ikaw ang tinatawag. Kaya, huwag kang bibitiw sa panalangin. Patuloy mong pakinggan ang tinig ng langit sa puso mo. Dahil sa bawat pagsambit mo ng, handa na ako, Panginoon, ang kaluluwa niyang pagod ay ginagaan. At ang koneksyong ito ay hindi basta-basta pinutol. Hindi pa ito ang wakas. Ito pa lamang ang simula ng isang panibagong yugto na maaaring buuin sa tamang panahon. Kaya't manatili kang bukas, manalangin ka pa rin, at huwag mong isara ang puso mo sa posibilidad ng biyayang muling darating. Dahil may mga pangakong ipinangako ang langit sa kanya tungkol sa iyo. At ang mga pangakong ito, bagamat tahimik, ay buhay sa panalangin. Kaya't kung nararamdaman mo ang katotohanan ito sa puso mo, magpatuloy kang maniwala. Sapagkat ang mensahe ng langit ay hindi kailanman nauuwi sa wala. At kung nararamdaman mong dapat pa itong ipagpatuloy, ipagdasal mo. Sapagkat ang susunod na pahayag ay maaaring mas malalim pa kaysa sa mensaheng ito. Baka ito na ang simula ng pagbabalik na matagal mo nang hinihintay. Bakit nga ba pinipilit ng langit na iparating sa iyo ang mensaheng ito ngayon? Dahil may bagay kang kailangang maintindihan. Hindi lahat ng pananahimik ay paglimot. Minsan, ito ay bahagi ng proseso ng paghilom, ng paglago, at ng paghahanda para sa isang mas dakilang pagbabalik. Ang puso mo ay ginagawang daluyan ng plano ng Diyos, at bawat sugat ay may layunin. Habang iniisip mong ikaw lang ang nasasaktan, hindi mo alam na pareho kayong binabasag ng langit upang buuing muli. Mas matibay, mas handa, mas totoo.
Sa kabila ng layo at katahimikan, pareho kayong pinapalalim ng Diyos. At sa lalim na iyon, nagiging mas malinaw ang halaga mo sa Kanya. Hindi mo kailangang laging makita ang resulta ngayon. Ang pananampalataya ay ang paniniwala sa mga bagay na hindi pa dahilan ang lahat ng ito, patuloy mong ipaglaban ang pananalig mo. Hindi ka tinutokso ng panahon, ikaw ay sinasanay nito. Sa bawat luhang iniyakan mo, may aral na inihahanda ang langit. Hindi sayang ang sakit, hindi sayang ang paghihintay. Sapagkat bawat paghihirap ay hinog na lupa, kung saan itinatanim ng Diyos ang iyong bagong simula. At kapag sumibol ito, higit pa sa inaasahan mo, ang ibabalik sa iyong biyaya. Ang mga anghel ay hindi lamang tagapagdala ng mensahe, sila rin ang nagbabantay sa mga pusong sugatan at pagod. Sila ang nagpapalakas sa iyo sa mga oras na gusto mo nang sumuko. Kaya kung narito ka pa rin, nakikinig at nananampalataya, ito ay patunay na hindi ka pinabayaan. May mga panahon talagang hindi mo maiintindihan kung bakit kailangan mong masaktan. Ngunit darating ang araw na pasasalamatan mo ang sakit dahil doon mo natutunang manalangin ng mas malalim, magmahal ng mas totoo, at lumaban ng may pananampalataya. Huwag mong sayangin ang panahon ng paghuhubog. Ang babae na marunong maghintay ay babaeng pinagpapala. Sapagkat ang langit ay hindi nakakalimot. Tinutupad ng Diyos ang bawat pangako, hindi sa oras na gusto mo, kundi sa oras na perpekto. Kaya kahit masakit, kahit nakakapagod, ipagpatuloy mo pa rin ang pagtitiwala. Ang puso mong puno ng tanong ay patuloy na pinapakalma ng mga anghel ngayon. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot para maniwala. Sapat na ang pakiramdam mo ngayon na totoo ang mensahe, na iniisip ka pa rin niya at may plano pa rin ang Diyos sa inyong dalawa. Kapag nakakaramdam ka ng pagod, alalahanin mo. Bawat hakbang pabalik ay hakbang palapit sa liwanag. Huwag mong hayaan ang takot ang magdikta ng direksyon mo. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagpili na magpatuloy kahit nanginginig ang puso. Babae, ang puso mo ay napili ng langit para sa isang misyon na hindi kayang taglayin ng kahit sino. Kaya't kung ngayon ay tila binubuwag ang mundo mo, baka ito'y paghahanda lamang sa pagtatayo ng mas matibay na pundasyon. Hindi lamang para sa relasyon, kundi para sa sarili mong pagkatao. May mga lihim kang hindi na kailangang ibunyag, dahil ang Diyos na ang bahalang magpaliwanag sa Kanya sa tamang panahon. Kaya ipagpatuloy mo lang ang pagtahimik na may kapayapaan, at ang pananalig na hindi nakikita sa panlabas, kundi nararamdaman sa kaibuturan. Kung nararamdaman mong totoo ang sinasabi ng mensaheng ito, huwag mong hayaang lumipas ito na parang hangin lang. Mag-iwan ka ng tanda, isang like, isang pag-subscribe, o isang simpleng pagbabahagi ng liwanag. Dahil ang bawat aksyon mo ay maaaring maging sagot sa panalangin ng iba. Sa bawat gabi ng pag-iisa, may mga anghel na bumubulong sa kanya ng alaala mo. Hindi mo alam, pero ang pangalan mo ay nagpapalakas sa kanya. Sa gitna ng pagkalito, ikaw ang kanyang pinanghahawakan. At sa mga oras ng panghihina, ikaw ang kanyang iniisip na dahilan para bumangon muli. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Ang kwento mo ay isinulat ng Diyos mismo, at ang papel mo ay hindi mapapalitan. Maaaring parang masaya na siya sa panlabas, pero ang langit lamang ang nakakaalam kung gaano pa rin kalalim ang pagkauhaw ng puso niyang ikaw ang tubig. Kung ngayon ay tinuturuan kang magtiwala muli, ito ay dahil may binubuo sa iyong tiwala sa sarili, sa plano, at sa Diyos. Hindi ka ibinabaon sa kalungkutan, ikaw ay inaangat sa panibagong antas ng pananampalataya. At ang pananampalatayang iyon ang siyang magbabalik ng lahat. Maging matatag ka, babae ng liwanag, dahil sa panahong ito ng pagsubok, ang iyong mga dasal ay mas malinaw na naririnig. Ang iyong mga luha ay ginagawang binhi ng kalakasan. At sa oras ng pag-ani, ikaw ang unang pagpapalain. Hindi aksidente na narito ka ngayon, nakikinig pa rin. Dahil ang puso mong marunong magtiis, ay pusong tinatawag na mapagpala. Hindi mo pa man nakikita, pero ang langit ay gumagalaw na sa likod ng mga pangyayari.
At ang gumagalaw ay hindi karaniwan. Ito'y makapangyarihang plano. Pilit mong inaabot ang sagot, pero minsan ang sagot ay nasa katahimikan, sa pagtanggap, sa panalangin, sa pagpipikit ng mata at pananalig na ang hindi mo maabot ngayon ay itutulak sa iyo ng Diyos kapag handa ka na. Kaya manatili sa pananampalataya. Ang karunungan ay hindi dumarating sa saglit ng aliw. Dumarating ito sa gitna ng sakit, sa oras ng tanong, at sa panahon ng paghihintay. Kaya't habang pinapanday ang puso mo ngayon, yakapin mo ang bawat kirot bilang paanyaya ng Diyos na maging mas matatag. At sa susunod na pag-ikot ng panahon, baka ang hinihintay mong balita ay dumating. Hindi sa oras na iniisip mo, kundi sa oras na alam ng langit na kaya mo nang tanggapin ang buong katotohanan. Mas buo, mas matapang, mas mapagpatawad. Kung dumating ka sa dulo ng mensaheng ito, alam ng langit na may dahilan. Hindi ito basta kwento ng damdamin. Ito ay kwento ng pananampalataya, ng paghilom, at ng muling pagbangon. Ang bawat salitang binigkas ay isinulat para sa puso mong patuloy na lumalaban, kahit pagod, kahit hindi sigurado, kahit masakit. Nais kong ipaalala sa iyo na ang lakas mong umaabot hanggang ngayon ay hindi galing sa iyo lamang. Iyan ay regalo ng langit. Iyan ay patunay na may liwanag sa loob mo na hindi kailanman napupundi. Ang mga luha mo ay hindi umagos ng walang kabuluhan. Isa itong patunay na mahal ka ng Diyos. Nakita ng mga anghel ang bawat gabi ng pagtitiis mo. Narinig nila ang mga panalangin iniyakan mo sa katahimikan. At ngayon, ipinagmamalaki ka ng langit, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil hindi ka bumitaw. Dahil sa kabila ng lahat, pinili mong maniwala pa rin. Pinili mong magmahal pa rin. Pinili mong maghintay na may pag-asa. Maging proud ka sa sarili mo. Maging proud ka sa bawat desisyong pinili mong hindi sumuko. Sapagkat ikaw ay babae ng liwanag, nilikha para sa layuning mas mataas kaysa sa nakikita ng mata. At habang pinapanday ng Diyos ang landas mo, alalahanin mong hindi ka kailanman naglalakad mag-isa. Salamat sa iyong tapang. Salamat sa iyong pananampalataya. Salamat sa pagbubukas ng puso mo para tanggapin ang mensaheng ito. Ang langit ay nakatingin sa iyo ngayon ng may galak at ako, bilang tagapagdala ng salita, ay lubos na humahanga sa iyong lakas. Kung naramdaman mong ang mensaheng ito ay para sa iyo, nais kong marinig mo ang sarili mong tinig na nagsasabing, kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Sa pagsasalita mong muli ng mga salitang iyan, pinapaalalahanan mo ang langit na hindi na sayang ang pag-abot nito sa iyo ngayon. Pinapaalala mo rin sa iyong sarili na ikaw ay hindi nawawala. Ikaw ay nasa gitna ng plano, at ikaw ay patuloy na itinatayo ng Diyos. Inaanyayahan kitang maging daluyan rin ng liwanag. Sa pamamagitan ng pagsali sa ating komunidad sa kanal na ito, sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-activate ng notification bell, maaari mong maabot at mabigyang liwanag ang iba pang pusong naghihintay din ng mensahe mula sa langit. Isang click ng pagsuporta mo ay maaaring maging simula ng pag-asa sa buhay ng iba. Huwag mong hayaan na ikaw lang ang makadama ng mensaheng ito. Ipasa mo ito, iparamdam mo sa iba na may Diyos na buhay at may mga anghel na patuloy na nagpapadala ng pag-ibig sa atin. Muli, mula sa puso ng isang sugo ng langit, salamat sa iyo. Mahal ka, pinili ka, at pinangangalagaan ka ng Diyos. Magpahinga ka ngayon, dalhin mo ang kapayapaan sa puso mo, at huwag mong kalimutang, hindi pa ito ang wakas. Ito ang simula ng bagong kabanata. Hanggang sa susunod na mensahe, manatili ka sa ilalim ng biyaya at gabay ng Diyos. Preguntar ao ChatGPT